Nagkamali, dagdagan pa, tagumpay na ang kasunod. Ganyan sa buhay ng tao. Tulad ng aking karanasan. Nung tayo'y umuwi galing Macau, ibininta ko lahat ng ating mga baka dahil gusto nating ibahin ang ating pinagkakakitaan dahil yung ating baka sa loob ng humigit kumulang 10 taon ay konti lamang ang naidagdag. Kaya nga po galing sa bundok ng Tanginan dito sa aming barangay ay ipinababa ko po kasama ang mga kaibigan nating mga katutubo ang mga maiilap nating baka. Kahit ilang araw natin mahuli, sinamahan natin sila. Araw-araw po tayong umaakyat sa bundok para lamang maubos at maibinta na natin lahat ng ating baka sa bundok. Binago natin ang ating negosyo. From bakahan, ginawa nating kambingan. At dito sa likod ng bahay natin ay nagparami tayo ng mga kambing. Bumili tayo ng iba't ibang lahi. At atin po itong inaalagahan, sinasakatihan upang ito'y maging kaigaya sa ating lukod. At ang ating mga anak ay pinaglalaruan nila ang mga kambing at nakakatuwa nga po. Pero hindi naging maganda, nagkamali po tayo, mahirap mag-alaga dito sa likod ng bahay. Inakyat natin sa bundok. At sa bundok nga po ay sa una maganda. Pero bandang huli, nung patag-ulan na, ay dahil wala silang magandang tirahan, yung school or classroom lamang na pinagturuan ko dati, ay nagkasakitan po sila. At muli, ibininta natin ang ilan at kinatay natin ang ilan. Yung ilan ay nagkamatayan na yung itinira natin doon. Pero ang maganda dito, sa ating pag-akyat ay ini-enjoy natin. Isinasama natin ang ating mga anak, mga pamangkin, at doon ay nag-TikTok pa. Tunay, kasama ng ating pagkakamali ay ang ating pag-enjoy. In-enjoy natin ang kanilang ginagawa, ang ating ginagawa. At natututo tayo habang tayo'y maraming pagkakamali. Opo, nagkamali tayo sa baka, nagkamali rin tayo sa kambing. Pero tuloy pa rin, buy and sell pa rin tayo ng kambing sapagkat hindi tayo kikita kung hindi tayo matututo. At nag-alaga na tayo ng manok. Dahil marami na nga po ang customer natin sa Barugante Restaurant ay nag-alaga po tayo. Iba't ibang lahi ang ating inalagaan mula sa sisiw na upgraded native chicken. Ang ama ay Black Astrolorp, ay nag-alaga po tayo. At higit 100 po ang ating biniling mga sisiw. At marami ang nabuhay natin pero may ilan din tayong namatay. At naging blessing sa atin yun at nag-inspire sa atin na bumili pa ng mga karagdagan. Dahil nung malalaki na sila, sabi ko, aba maganda pala ito. May kita pala dito sa Heritage Chicken. Nanood tayo ng mga YouTuber na nag-aalaga ng mga Heritage Chicken at mga native chicken. At lalo akong na-inspire dahil malaki pala ang kitahan sa pag-aalaga ng manok. Pero hindi doon nagtapos. Nung dumami na ng dumami ang ating mga manok, ay sumabay ang pabago-bagong panahon. May tag-ulan, tag-init, tag-ulan, tag-init, malamig, mainit. At nagkasakitan ang ating mga manok. At nung magkasakit na sila, marami po ang namatay, lalo na yung mga sisiw. Pero hindi po tayo nagpatinag. Lalo pa tayong na-challenge at nagdagdag pa tayo ng mga alaga. Gusto nating punuin ang ating bakuran ng iba-ibang mga hayop katulad ng pato, itik, manok. At dahil nakita ko nga, ang laki ng kitahan. Kaya nga po sabi ko, tiis-tiis lang. Kahit medyo magulo ang palibot ng bahay, basta kikita, aanhin mo ang magulo, malinis na bahay kung hindi rin naman masyadong kumikita. Kaya sabi ko, i-maximize ko itong ilalim ng kalamansi na dating may mga kulitis at iba-iba pang mga halaman. At yung flower box ay pinag-uubos na ng mga pato at itik. Dahil sabi ko nga, bayaan mo na yung mga gulay na yan, mga halaman na yan. Mahalaga tayo kikita sa mga manok, pato at itik. Dahil kapag kumikita na makakabili na tayo ng higit pa sa mga gulay na yan. At nung panahon nga ng tagulan, ay mapalad at swerte itong mga patot itik natin sapagkat yung ilalim ng kalamansi natin na lagi nating ipinapakita ay naging bahay po yan ng ating mga Peking duck. Pero ang masaklap ay yun nga, kahit mga tandang natin ay nagkamatayan dahil sa pabago-bagong panahon, tag-ulang dire-diretso tapos mamaya init, ulan at hindi pa rin tayo nagpatinag. Sabi ko, yung unang namatay, marami na tayong natutunan doon. Bibili ulit ako ng mga sisiw. At nang bumili ako ng mga sisiw, dagdag ulit.
At malaki-laki ang puhunan sapagkat iba-ibang mga lahi, mga heritage chicken na mahal ang bawat sisiw. Naglalaro sa 120 hanggang 1,500 ang halaga ng sisiw na binili ko. At tunay nga po, akala ko'y makakabawi na ako dahil gusto kong lumaki ang aking kita. Ang masaklap, naubos lahat ang mga sisiw na yon nung patuloy na silang lumalaki dahil yung panahon ang aking nakita. At higit pa doon, naging overpopulated na nga po ang ating mga manok dito sa palibot ng bahay. Opo, marami po tayong naging pagkakamali. From nagbinta tayo ng baka, inubos natin ang baka natin sa bundok. Nag-alaga tayo ng kambing at hindi masyadong kumita ang kambing, pero pinagpapatuloy ko pa rin hanggang ngayon ang buy and sell ng kambing at maging sa manok. At lahat ng iyon ay naging teacher ko. Nagturo sa akin upang lalo ko pang pagbutihin ang aking hanap buhay. At noong November 26, bago yung birthday ko, pinag-isipan ko na ng maigi noong taong 2023 kung ano ang tatahakin ng buhay ko. Sapagkat gusto ko mayroong pagbabago sapagkat yung mga nakaraang taon ay kala ko uunlad na. Yun pala'y may pabagsak pa. At pinag-isipan ko nga ng maigi. Nagbasa ako ng mga aklat para ako'y ma-inspire. Nanood ako ng mga inspirational video. At nung matuklasan ko, sabi ko, pagsama-samahin ko na yung aking karanasan. Kaya dahil dito, dinala ko sa bukid ang mga manok natin dito sa bahay, sa ating bakuran, sapagkat gusto ko maging maayos ang ating paligid at kumikita. At ang inisip ko, mayroon na nga tayong restaurant. Ang kailangan na natin ay may gulayan sa bakuran. Kaya nga, yung mga ilang mga kahoy, pinagpuputol na natin at dinagdag natin sa ilalim ng ating lupa na pinagtamnan. Ang ating mga manok ay ikinulong na natin ng mabuti para hindi na sila makalabas. Pinagtatanggal na po natin ang mga bahay ng mga manok at pato na dati ay nakapalibot sa bahay. At ngayon, oras na ito, yung pinagpapaguran ko ay kinakain na natin ng maayos. May bunga na ang ating pipino galing sa bakuran. At napakasarap kainin ang bunga ng iyong pinaghihirapan. At ngayon, nais kong ipasilip sa inyo ang resulta ng ating mga pagkakamali. Ano ang nabago sa ating bakuran? Gusto ko, samahan niyo po ako para ipakita ko sa inyo na malaki na po ang pagbabago ng aming bakuran simula nung naisip ko na i-revisit ang aking pagkatao, ang aming bakuran. Gusto ko kumikita ang bakuran namin ng maayos sapagkat maluwang ang aming bakuran. Gusto kong i-maximize ito. Na kumakain tayo ng libre, kumikita tayo galing sa ating bakuran at tiyak, ikaw din ay gusto kong ma-inspire. Kung marami kang pagkakamaling katulad ko, hindi pa huli ang lahat upang ituwid mo. Ngayon na po ang tamang panahon. Pag maraming mali, tandaan mo ito, pag maraming mali, maraming magiging tama. Ang taong hindi nagkakamali kailanman ay hindi magiging successful. Puntahan ninyo, kausapin ninyo mga taong successful. Kaya sila ay naging successful dahil sila ay maraming naging pagkakamali. Marami tayong mga babasa, katulad ni President Abraham Lincoln. Marami yang mga failure, pagkakamali. Pero yung pagkakamali niya na iyon ay naging dahilan para maghusay siyang Pangulo. At ngayon po, inyo pong makikita ang manggang ito. Dito po nagsimula lahat ang ating renovation at pagbabago ng ating bakuran. Nung makita ko pong ang manggang ito ay may potensyal, sabi ko, hindi lamang basta bunga ang ibibigay nito. Pinayuan po natin ng Barugante Restaurant. At dahil sa pagtayo nating iyon, ay nagawa nating pagandahin ang ating bakuran. Nagkaroon ng maraming customers, nagtrending ang Barugante Restaurant. At itong Barugante Restaurant na ito ay naging dahilan upang tayo'y patuloy na kumita, patuloy na magbigay ng inspirasyon sa iba, at yung ating bakuran ay gumanda na ng gumanda dahil gusto natin na yung pagkakamali natin ay matuto tayo dito.
At ngayong sa likod ng bahay ay patuloy nating dinedevelop ngayong araw na ito. Sapagkat ako'y naniniwala na yung nangyari sa harap ng bahay ay kaya din sa likod ng bahay. At kapag naayos na natin ito lahat, sa pamamagitan ng pagtitiyaga natin, hindi na natin kinailangang mag-upa pa ng ibang tao para ayusin ito. Karamihan dito ay mag-isa lamang akong nag-ayos sapagkat gusto ko na yung pinaghihirapan ko ay nakikita ko ang magandang resulta nito. At tunay nga po, ngayon at malapit nang matamnan muli ang aking dinevelop, ang saya sa pakiramdam, yung aking pagkakamaling mga pinagdaanan ay nababaliwala na at pinagpapasalamat ko pa at naranasan ko ang mga bagay na iyon. Katulad ng inyong nakikita ngayon. Yan po ay dati nating pinag-alagaan ng kambing, manok, pato at iba pa. Pero ngayon ay ilang manok na lamang ang nandiyan sapagkat gusto ko maalagaan sila ng mabuti. At yung ating mga manok ay patuloy ng lalaki. At ang ating mga alagang ito, mga talong at iba pang mga gulay, katulad ng kamatis, ay namumulaklak na sa oras na ito. Ito'y isang simbolo na sa kanilang pagbulaklak, mayroong pag-asa sa gitna ng mga kamaliang nangyari sa buhay ko. Mayroong bunga na makakamit. Kaya ikaw din, magbubunga ang iyong pagkakamali kung itutuwid mo at babaguhin mo ang direksyon ng buhay mo. Huwag patatalo sa pagkakamali sapagkat ang pagkakamali, kapag ito ay naging magaling na leader mo, naging magaling na teacher mo, may magandang resulta na idudulot ngayon sa iyo. Ang mahalaga ay ngayon, hindi yung nakaraan. Yung nakaraan ay nagturo lamang sa iyo para maging mabuti kang tao sa ngayon. Kung ano man yung pagkakamali mo ngayon at noon, ituwid mo sa kasalukuyan, tiyak, tagumpay ay iyong makakamtan.